Aspire to inspire before you expire. Praise the Lord, ayan, at isang napakagandang pagkakataon po ang minsan po dumating sa buhay ng inyong kapatid, Brother Sam, dahil ako po nakarating dito sa Nolan's Garden, ayan, na kung saan ay pag-aari po ng ating minamahal na kapatid, Brother Nolan Atienza, and it so happened na siya po ay akin pong na-find out na kababayan ko rin po pala ito, isang lugar lang po kami sa Cuenca, Batangas. Magkaiba lang po kami ng baryo pero just isang bayan at isang pagkakataon na talagang kapag mga anak del Shaddai kahit sa magkita-kita ay talaga pong napakaganda ng mga nangyayari. At ayun po, ito pong si Brother Nolan Atienza ang may-ari ng Nolan's Garden. Ayan, isang napakalawak po ito na taniman, na isa pong garden ito na kung sa dito po hinahango yung maraming halaman na inilalagay po doon sa mga lugar na naghahanap po ng mga magandang landscape. Siya po ay isa rin po landscaper, landscaping contractor po siya. At bilang isang landscaping contractor ay siya po ay ang kanya pong mga expertise. Halimbawa, yung po mga swimming pools, kung gusto niyo po magpagawa ng swimming pool na kayo po ay bigyan niya ng isang magandang design ng inyong swimming pool, yun pong koi pond, yun po mga Chinese fish na maganda rin pong alagaan. Ayan, siya po ay expert sa mga ganyang bagay. Yun po mga waterfalls at yung mga grottos ay siya rin po ay gumagawa niyan at nagdi-design din, at bilang isang contractor siya po ay napakadami na pong mga achievement. Ang kanya pong address ay dito yan sa Sitio Pulong-Dulo, Looc 2, Malolos, Bulacan. At ang kanya pong contact number ay 0977-811-4910 at 092587-47878. Ayan, yan po ay nakalagay dyan po sa inyong pinapanood ngayon, kaya hindi po siya mahirap kontakin. Kaya tayo po ay magkaroon ng isang gusto nyo magkaroon ng magandang landscape ang inyong lugar, just contact Brother Nolan Atienza from Nolan's Garden. Ayan, okay. At yan, makikita po natin yung mga halaman na kanya pong ipini-feature dito sa lugar na ito. Unang-una na po na nais ko pong i-introduce sa inyo, yung pong isa sa kanya pong mga halaman na inaalagaan. At talaga pong ito'y kanya pong ginagamit ito upang mapaganda ang mga lugar na kanya pong nais na i-design. At yan po ay depende kung ano po ang inyong gusto, kung kayo magkasundo sa presyo, and I'm sure bilang isang kapatid at prayer partner ay napakabait po ni Brother Nolan. Madali po siyang kausapin. Yun pong mga numbers na binigay ko sa inyo, inyo lamang pong tingnan. Ayan. Yan po yung una kong gustong ipakita, yun pong red picara. Sabi nga po, it is native to Southeast Asia and China. It is a subtropical evergreen shrub with a wooden stem growing up to 1 to 2 meters, 3.3 to 6.6 feet high. Its leaves are opposite. Their texture shiny and papery. The upper surface dark green or variegated, and the underside a deep maroon. The leaves measure 6 to 14 cm by 2 to 4 cm. Ayan. At ang sumunod naman po yan, Cycas palm, Cycas revoluta, sago palm, king sago, sago cyca, Japanese sago palm, is a species of gymnosperm in the family Cicadicae, native to southern Japan, ayan, including the Ryukyu Islands. Ayan, sabi nga po ay. At ang sumunod naman po, ito, yan po yung tinatawag na Pukian tea tree. Ayan, Pukian tea tree, yan ay cone shape. The Pukian tea is originally from China and it was named after the province Pukian in China, Fujian. It is also endemic in parts of Japan, Indonesia, Taiwan, and Australia. Yan, kung makita niyo po, yan po ay may mga shape na yan po ay kanyang i-design upang doon po sa mga bibili ay makita nila kung gaano kaganda ang design. Yan po, kung minsan ang design po niyan ay design po sa hayop, kung anong gusto nga po sa isda or sa... Basta siya po ang gagawa ng design. Sabihin nyo lang kung anong design ang gusto ninyo.
At gagawin po niya para po sa inyong kagustuhan. Yan po ang kagandahan dyan sa Pukienti. Cone shape na yan ay talaga po siya po ang naglagay ng shape na yan para maging masasabi po natin na siya po ay presentable, ano, magandang tignan. Kaya lalo na kapag yan po ay green na talagang kayo po ay ma-amaze sa kagandahan ng Pukienti na yan dahil sabi nga po ay yan po ay isang napakagandang, the Pukienti is very popular. Ayan, sabi nga po, its small dark green shiny leaves have tiny white dots and on the upper side and are covered with hairs underneath. Ayan, with small flowers can appear all year round and sometimes produce small yellow red to dark berries. Ayan, tayo naman po ay dadako dito sa susunod, ano, ito po yung blackwood. Ayan, blackwood kasi yun pong Acacia melanoxylon, commonly known as the Australian blackwood, is an acacia species native in southeastern Australia. The species is also known as blackwood, hickory majreba, Tasmanian blackwood or blackwood acacia. Yan po yung kanyang pangalan, ano. Minsan ay nakakabulo lang po na sabihin, pero ayan, dami po, ano, talagang kalat na kalat yung blackwood na yan. Ayan, see, talagang all over. Daming mga binhi ni Brother Nolan na yan po ay anytime ay pwede po kayo maka-avail. Kung kayo po ay gustong magpaganda ng inyong lugar at kayo gustong bumili niyan, kung gusto nyo maramihan, just contact him doon sa contact number na akin pong ibinigay sa inyo. Ayan, okay. So, kaya tuloy-tuloy po tayo sa atin pong panonood. Tingnan po natin yung mga gandang mga halaman ni Brother Nolan from Nolan's Garden. At talaga naman pong mai-enjoy nyo. Dadako naman po tayo sa tinatawag na Golden Pandanus. Ayan, pandan, ano, para sa atin ay pandan. A very striking variegated beauty with long golden green strap-like leaves spiraling from a branching trunk. Best of all, its beautiful foliage is without spines along the margins. This plant is unlike the fragrant Pandanus amarylifolius pandan leaf. This is popularly used for culinary purposes. So, yung pandan leaf ay sa pagluluto po ginagamit, pero ito ay for decorative purpose lamang po ang kanyang purpose ngayon. Okay, ngayon, ito naman po yung White African Talisay. Ayan, kung inyo makikita ay napakaganda din po niyang tingnan. Siya po ay maliliit lang ang dahon na kulay puti. The African Talisay scientific name is Terminalia mantali. This tree is often found along coastal areas, roadsides, and parks. This tree provides a good shade. Sabi dito, a deciduous or evergreen tree with conspicuously layered branches growing 10 to 20 meters tall. Ayan, kung makikita nyo, meron po yung mga makikita nyo may mga tali po si Brother Nolan dyan. Yan po ay kanyang grafting yata po ang tawag dyan, ano? Yung binabalutan po ng papel na may lupa at tapos ay kapag nag-ugat ay puputulin at tatanim. Ayan, kung makikita nyo po yung nandun sa yung kulay black na mga supot na maliliit na yan po yung kanyang binhi, ano, yan po yung kanyang ginigraph na inilagay na po niya doon sa maliliit na nalalagyan at yun po ay mga buhay na and ready for, for market na po yan. Yan po ay talagang kanya pong hinahanda para doon sa mga buyers. Talagang hindi po kayo mabibigo kapag kayo ay pumunta rito dahil napakarami po yung choices. Variety po talaga ang kanyang alagang halaman at napakalusog. Talagang ang kanya pong pangangalaga dito ay on hand, ano? Talagang siya po ay lagi naririyan. At sa kanya pong pangangalaga nito ay katulong niya yung kanyang kapatid na ayan, talagang family business. At yan ay talagang kanila pong pinagtutulong-tulungan para maging matagumpay ang negosyo. Ayan, susunod po ay ito, ayan, ito yung tinatawag natin na medyo legumes po yan. Yan po isang napakagandang hala. Nakita niyo po yung kanyang kulay, ano, para po siyang, ano,
murang murang berde, ayan. Makikita niyo po medyo yellowish ang kanya pong pagka-green. And sabi po sa akin nung akin po mga nakausap diyan na kanya pong mga kasama ay yan daw po ay tumitiklop pagdating sa gabi. Yan po ay nakatiklop sa gabi parang sa makahiya, no? Pero pagdating po ng umaga ay bumubuka na ulit. Kaya yan po ay isang rare din po na klase ng halaman. At kung kayo po mag-aalaga niyan, ayan, kay Brother Nolan po, pwede po kayong mag-order niyan. Kita niyo po, napakarami niyan. At wala pa po ako ibang nakikita niya sa ibang garden. Kung hindi dyan pa lamang po, at yan po ay siya pa lamang po yata ang nag-breed niyan. Kaya inyo na pong samantalahin habang wala pa ay inyo na po siya kontratahin concerning that klase ng halaman, legumes. Ayan, legumes, whatsoever, basta mahalaga yun po yung halaman. Okay, ayan. At ang atin naman pong susunod ay yun pong maki tree. Yan, ang tawag po dyan, the African talisay. Scientific name is Terminalia mantali. Ayan. This tree is often found along coastal areas. Yan din po, yun po yung maki tree na kung saan ay inyo pong nakikitang nandiyan dyan sa isang lugar ng kanyang garden. Yan po ay section by section po kasi. Kaya hindi po kayo malilito. Kung gusto mo po doon sa section na yun, ay ganito po ang inyong makikita. Other section ay iba naman. Talagang well-arranged po. Talagang makikita po natin na organized po yung kanyang taniman. Para lang po sabihin ko sa inyo, yung kanyang po taniman ay less than an hectare. Ang kanya pong lawak ay kulang-kulang 1 hektarya. Ganyan po siya kalapad. Ang sumunod po yan po, Cinnamomum. Ano ang Cinnamomum? Sabi po doon, it's mock lemon, cultivated as an ornamental tree or shrub and for its fragrant flowers. Ayan, introduced to Philippines from Southeastern Asia. If allowed to, it can grow to a height of 6 meters. Its upright and bushy growth makes it suitable for use as a hedging plant. Ayan, hedging. Yung pong, pag sinabing hedging, I think yan po yung panlagay sa mga gilid-gilid. Yung pong pag-landmark, makikita nyo na pwede na pong gamitin yung mga halaman na iyan. At talagang ma-enjoy nyo po ang kanya pong beneficio kapag ito po ay ginawa. Ayan. Ay, susunod po, matataas yung halaman na ito. Tinanong ko po kay Nolan ang mga presyo ko ay ito po 800 to 2,000 ang bawat isa o more pa. Dahil mas malalaki at mas maganda pong itanim doon po sa mga lugar na gusto niyo pong pagandahin. Mas maganda po yung malalaking area ang kanya nais na mabahuri. Ang alam ko po, ito po ay common sa amin lahat na magiging pong angle ay siya po yung nag-design niya. Siya po yung naglagay ng mga halaman dyan. Siya po yung naglagay ng mga design. Kaya nagkaroon po ng magandang pangitain matawag, tanawin ang anvil dahil po sa kanyang design na ginawa. Kaya napakasarap po na isipin na isang taong katulad niya na siya po ay lingkod ng Panginoon, siya i-coordinator natin sa isang lugar dyan sa Looc. At the same time, siya po ay lingkod bayan din. Siya po ay isang konsihal din po sa barangay. Kaya yung po kanyang paglilingkod ay talagang makatao at makadiyos. Susunod ay rubber tree, Ficus elastica, the rubber fig, rubber bush, rubber tree, rubber plant, or Indian rubber bush. Indian rubber tree is a species of plant in the fig genus, native to eastern parts of South Asia and Southeast Asia. It has become naturalized in Sri Lanka, the West Indies, and the US state of Florida. Yun. At ayan, susunod po, nakita nyo, para po siyang mga pako, yan, sumunod na. Yan po ay masasabi natin na mga shade plant na po yan. Siya din po ay mayroong mga shade plant, mga panglilim, o yun po ay pang-indoor, pwede rin po sa indoor yan kung kayo po ay mahilig maglagay ng mga halaman sa loob ng inyong bahay. Yan po yung kanyang mga nilalagay na pwede nyo pagpilian. And ayan pa yung isa, hindi ko nakuha yung name yan, sayang dahil sana ay naisama natin yung explanation dito. But yet,
kung inyong papansinin, kung makikita niyo po sa picture at yun po inyong magustuhan, just contact him. Kung gusto niyo po, kontakin niyo rin po ako. Pwede niyo rin po akong kontakin at i-introduce ko po kayo sa kanya para po kayo ay magkaroon ng magandang ugnayan. Kung kayo man po ay may ipagagawa, ay kayo po ang mag-uusap, ay papakilala ko lamang po siya sa inyo. And ako po ay nagbibigay na po sa inyo ng assurance na hindi po siya mahal maningil. Makatao po yan, kaya huwag po kayong matakot na siya po ay inyong kausapin. Ayan, si Brother Nolan, talagang pinagpalang lingkod ng Panginoon. Ayan po yung kanyang detalye, nakalagay po dyan, Nolan's Garden, landscaping contractor, swimming pool, pond, waterfalls, and grotto. Ayan, ang kanya pong address ay Sitio Pulong Dulo, Looc 2nd, Malolos, Bulacan. Ang kanya pong numbers ay 0977-811-4910 and 0925-874-78.